Okay. So, yung mga tools na yan guys, yung mga na pwede mong gamitin for your business. Kunyari, landing page using WordPress, landing page using lead pages, ano pa ba, ClickFunnels, Funnelfy, System.io, yung mga ganyang brands. This is just a tools nyo lang yan para makapag-generate ng leads, ng sales. Okay? Pero it doesn't necessarily mean na you have all that tools magiging successful kayo pagdating sa Facebook ads. Kasi guys, yan, kamukha nung ano, let's say yung chat automation ng ManyChat, yung mga ganyan. Is it Webcake? Webcake and Pancake, yung mga gano'n na apps. Those are just the tools na pwede mong gamitin sa business mo. And hindi yun yung magkakaroon ka ng parang guaranteed na results out of it. Okay? Depende yan doon sa ad copy mo, kung gaano kaganda yung ads mo, kung gaano kaganda yung offer mo, and kung gaano kaganda yung user experience nung tinatarget mo na anong tawag dito na target audience. Gone are the days na sobrang komplikado ng pagte-test, no? Ng di ba sobrang komplikado, kaya lang parang mas sinimplify na kasi ni Facebook ngayon. Again, sinasabi ni Facebook, I have all the data. All you need to do is to teach me to find the right audience for you. Okay? So, you have to keep in mind that if you are selling a course, just like this one, course creator ako eh. The same thing with Sir Keen Villanueva, di ba? So, it doesn't necessarily mean na nandiyan na yung ads mo naka-live na, nakita na nila, and you expect good results. Titingnan mo yung mga data na binabato sa'yo ni Facebook. Yung mga clicks, yung view through, yung click through, lahat ng data na yon, it tells something about your ad, no? And kapag yung ad mo or yung ads mo, kung marami, hindi nakaka-solve ng problema ng isang tao, malamang sa malamang, hindi ka rin bibilan. Okay? Kasi you have to put your, kumbaga, baliktaran mo yung sitwasyon. Kung ikaw ba yung bibili ng sarili mong produkto, bakit ko ba siya bibilhin? And it's the same reason why you guys are here. Nandito kayo sa training na to kasi you saw my ad and you feel like I can bring value and you can learn from me and it solves the problem. Malamang nakita nyo, ayoko na mag-Facebook ads kasi hindi naman profitable. That's because I'm targeting the specific pain points nung karamihan dito sa inyo na gusto kong isolve. And the same thing for Sir Kin kanina, kaya ako natanong kung siya yung course creator nung sa pagda-drums, is lahat may mga users kasi na may mga tao kasi na gusto matuto na mag-drums. Kaya lang they find it difficult for them. For some people it's very easy, no? For me, wala akong background sa drums, pero ano tawag dito, madali kong matutunan ang drums. No, and then for some people, hindi nila kayang matutunan yung drums ng ganung kabilis. Kaya nga sabi ko sa inyo, magkakaiba ang learning curve ng bawat isa sa atin. For some of you here, kumbaga, medyo advanced na ng konti. Yung iba naman, talagang grasping pa sila doon sa lessons. And hindi ko kayo masisisi sa part na yun dahil magkakaiba tayo ng learning curve. Okay? Yung pag-uusapan natin ngayong gabi is the metrics na magsasabi sa inyo na how good, gaano ba kaganda yung ads na pinapakita mo? Ano ba yung problema na sinusolusyonan nito? Kasi for example nga, nagbebenta ka ng beauty products. Obviously, ipapakita mo dun yung ano, 'di ba? Yung benefits, yung features, advantage and benefits. But bottom line, ano ba yung sinusolve na problema nun? Kung may mga acne ka sa mukha, obviously, yun yung tatargeting mong pain points. No? Ganun lang po siya kasimple pagdating sa kahit na anong
anong tawag dito? Kahit na anong industry ka pa, ito may nakikita ako, Forex Trader Mads. Okay? Sample ko lang yung ano mo dito, yung ads, more or less nasa Forex ka ngayon, di ba? Ngayon, ano ba yung common problem ng mga nagpo-Forex, no? Na kaya mong solusyonan. And that's the reason why if naipakita mo sa kanila yung common problem na yon na kaya mong solusyonan, malamang sa malamang mag-o-opt-in yun sa'yo. Malamang sa malamang bibili yun ng products mo, ng coaching program mo. Okay? Ganun lang siya kasimple, guys. And wag nyo nang masyadong komplikaduhin yung setup, yung coach ano ba maganda, advantage placement targeting, coach ano ba maganda, ABO ba, CBO, coach ano ba magandang settings, ganito ba, ganito. Guys, sobrang dali na ng Facebook ngayon kung tutuusin. Mag-focus kayo doon sa pain points na kaya nyong isolve doon sa products na binebenta nyo, and that's it. Baliktarin nyo yung scenario na ikaw ang bibili ng product mo. Ano ba yung magpapaintay sa akin para bumili ng ng product na yun or ng services na yun? Okay? Ngayon, pag-uusapan natin ngayon yung bawat metrics ni Facebook para um, makita nyo kung paano kayo mag-move forward doon sa campaigns po ninyo. Open ko lang tong ano ko, ads manager. Wait lang. Uh, Hanap lang ako dito ng sample natin para makita nyo. Uh, Ito na lang, yung dun sa isang client ko. Sabagay nakapost naman tong ad nito eh. Ito, sample lang. Okay? I'm gonna share my screen. Okay. Dito guys sa dashboard, no? Ito yung gawin nating example, and then i-arrange natin to based doon sa customer journey na tinatawag, no? Customize column. Pag gusto niyo i-customize yung columns ninyo guys, nandito yan sa dulo, sa pinakadulo yung plus sign. Click nyo lang yon and then customize columns. And then tanggalin natin yung mga other stuff na nandito na hindi naman ganun ka-importante in terms of results. Tanggalin. Itong tatlo na to, although na-discuss ko na sa inyo to, yung quality ranking, engagement rate ranking, tsaka conversion rate ranking. Alisin ko muna para at least yung mismong customer journey lang ang makita natin. Tanggalin natin to, click through, clicks all. Pag sunod-sunod rin natin to from budget, amount spent, results, and then reach, impressions, cost per 1,000 impression. Excuse me. Tubig. Amount spent, results, reach, impressions, cost per 1,000 impressions, frequency. Ito pala, cost per result. Magkatabi. Then, tanggalin ko to. Tanggalin ko to. Mag-a-add ako ng add payment. Add to cart. Yan. Add to cart. And then payment info. And then initiate checkout. Purchases. Purchase value. Tsaka ROAS. Check natin yung pagkakasunod-sunod. Tanggalin ko lang tong mobile app na to. Meta purchase. Website purchase na lang muna tayo. Okay. Offline. Check lang natin to.
website adds to cart lang tayo para mas madaling intindihin. Kasi masyadong deep dive na tong offline, baka hindi nyo maintindihan. Tsaka yung meta purchase conversion value, usually pag sa ano yan, pagka yung Facebook shop. Okay? Then tingnan natin yung pagkakasunod-sunod kung tama na. So budget, amount spent, results, cost per result, reach impressions, cost per 1,000 impressions, frequency, link clicks, landing page view pala. Kulang tayo ng landing page view. Landing page views. So, katabi dapat ng link clicks yung landing page views. Okay. Apply. So, cart. Link clicks, landing page view, click to rate, add to cart. Bakit mayroon pang website add to cart dito? Teka lang guys ha. I-uncheck natin yung iba. I-uncheck naman. Okay na yan. Sige. Alright, so okay. Ganito lang siya guys. Intindihin yung columns. No, yung reporting column, pwede niyong sundan to pag ano na kayo, nag-run na kayo ng campaigns ninyo na meron kayong website, no? Kung wala kayong website, that's fine. Mahihinto lang doon pagdating sa add to cart, payment info, tsaka purchase, website purchase. But sundan natin yung pagkakasunod-sunod nitong ano, although naka-off na tong campaign, no? Ang gagawin natin dito, ipapakita ko sa inyo kung paano yung pagkakasunod-sunod. So let's say for example, nakakita, tingin tayo ng ad sa newsfeed ko. Switch ko lang sa profile ko. Wait lang. Tapos tingin tayo ng ads dito sa newsfeed. Para makita nyo yung pagkakasunod-sunod. Mas maganda ka-relo nga eh. Watch. Or ano. Ito, sponsored. Ito. So, makikita nyo agad na ito ay sponsored ads. Correct? Nagra-run siya ng Facebook ads. Now, kapag dumaan sa'yo yung ad na ito, automatically, magre-report sa'yo si Facebook na, saan na yung reach? Ito. Na-reach niya yung tao na yon. Ibig sabihin, na-reach niya ako kasi nakita ko itong ad na ito. Kaya, papasok yon sa reporting column na reach. Okay? Laging mas mataas si impressions as compared kay reach. Bakit? Kasi it's the same people na nagkaroon ng impressions, pero out of that number of people na na-reach, 4,201, possible doon na more than once nila nakita yung ads mo. Kaya umabot siya ng 5,673 impressions. Ito yung charge sa'yo ni Facebook, yung number of impressions. Kasi ang charge ni Facebook sa'yo, per 1,000 impression. Ito nga yun, yung katabi na column. So, ibig sabihin, kada 1,000, ang charge sa'yo ni Facebook is 100 pesos and 34 cents. Dito naman, kada 1,000 ang charge sa'yo ni Facebook is 101 and 46 cents. Kaya nagkaroon na mas mataas ang impressions kasi possibility nun, sa 5,000, let's say 5,000, ito. Tabi natin na. 5,673 minus 4,201. May possibility, ang nakakita ng more than once doon sa 4,201 is 1,472. Okay? Kaya same people, reach and impressions, but some of them have seen your ads more than once. Kaya 1,472 doon is nakita nilang more, yung ad mo ng more than once. Kaya makikita mo sa frequency, eto siya. 0.35 ang 1.35 ang ad frequency mo. Okay? Now, mamaya na ako sasagot guys sa chat box ha. So, although may mga questions na.
Bakit TOF yung impressions, di ba, binabaliktad natin? Ano yan? Bakit TOF yung impressions, di ba, binabaliktad natin? Yung awareness ba yung sir yung tinatanong mo? Sir Gerard? Lahat po ng ano sir, lahat po ng campaigns, meron pong impressions yan. Ang sinasabi ko po sir dito sa campaign po na to na sa TOF, optimizing for sales, kasi may Shopify po ito eh. Okay, optimizing for sales, lahat po yan ng campaigns, magpa video views campaign ka man, magpa engagement campaign ka man, magpa traffic link clicks ka, landing page view campaign, lahat yon may reach and impressions. Kaya lang magkakaiba po ang presyo po nun. Kahit i-check nyo po yung nag-run kayo ng engagement campaign ngayon, nag-run kayo ng brand awareness campaign, magkaiba ang cost per 1,000 impressions po nun. Okay? So ngayon, itutuloy ko yung ano ko, mamaya na ako sasagot ng mga questions. So, nasaan ako? So out of 5,673 na impressions, ilan ba doon ang nag-click? Okay? Out of 5,673, sinasabi ni Facebook na 100 ang nag-click doon. Okay? Sa ads mo. Now, ilan ba yung total number of landing page views na nakarating doon sa mismong page mo? 73. So ngayon, kapag pinagsunod-sunod natin yan, okay, nakita ko yung ad, nagkaroon ng reach yung doon sa reporting column mo, and at the same time, nagkaroon din ng impression. The moment na kinilik ko tong shop now, pak, ayan, magre-record yan as link clicks. Okay? Magre-record siya as link clicks. Ayan o, link clicks. Now, out of, kapag nag-load yung landing page na yun, nakarating ako dito sa landing page nila, nag-open yung landing page, makakount siya as landing page views. Now, coach, bakit ganun? Yung link clicks ang dami, tapos yung landing page bumaba. Kasi nga, out of 100 na nag-click, hindi naman lahat iniintay mag-load yung website mo. Pag kinilik nila after 1 to 2 seconds, yung iba na tinatamad na, mag-i-scroll na ulit. Kaya ang nalaglag doon sa 100 na clicks minus 73, meron doon 27 na katao na hindi na nakapag-antay mag-load yung page, nag-scroll na. Nalaglag na doon sa number of landing page views. Okay? Now, kinakalculate din ni Facebook yung percentage ng link clicks mo. Ito, 100 link clicks, calculated, binangga mo sa number of impressions, kaya magkakaroon ka ng click-through rate na 1.76%. Okay? Bukas natin kukumpitin yung mga metrics na yan. Ipapakita ko gamit yung Facebook Ads Calculator. Okay? But I'm giving you an idea on how Facebook is sending you the reports based doon sa reporting column na nakikita nyo. Okay. Now, mute ko muna kayo guys sa may mga nakaka-unmute. Okay. So, out of the number 100 link clicks, landing page views doon, 73, kinakalculate ni Facebook na, sabi ni Facebook sa'yo, nasa 1.76% ang click-through rate mo. Ngayon, coach, ilan po ba ang ideal na cost, ang ideal na click-through rate? At least 1% pataas. Okay? Kung meron kang click-through rate na 3%, 5%, maganda yon. Okay? Now, ang susunod kong gagawin dito is kinilik ko yung shop sale. And then, namili ako ng isa, let's say, ito. Okay? And then, ang ginawa ko ngayon, kinilik ko tong add to cart. Add to cart. Okay. Ngayon, yung behavior ko na ginawa na yon, lalabas yun dito. Adds to cart. Okay? Magre-report si Facebook sa'yo, hey Clarence, someone visited your website na nag-adds to cart. Actually, 4 doon nag-add to cart sila. Dito sa specific campaign mo. Actually, dito sa campaign mo na to, 8 din yung nag-add to cart. Okay? Papasok yon dito sa reporting column mo. Okay? Now, ang ginawa ko naman ngayon is pinasok ko yung payment information ko o yung mag-check out na ako, kinilik ko yung checkout. Sorry, initiated checkout naman yon.
Pag kinilik ko yung checkout, website initiated checkout, lalabas doon. Okay, kasi magbabayad na ako eh. Okay? Pagdating dito, kapag na-fill out ko to, nilagay ko yung email address ko, nilagay ko yung full name ko, etc., credit card, and then kinilik ko yung pay now, lalabas yon as purchases. Okay? Magre-report si Facebook sa'yo ngayon, oh, merong bumili 3, merong bumili 9. Okay? Tapos noon, kapag nakumpleto ko yung steps, kasi 192 yung ano, yung price ng product, $192, magre-report din yun dito sa website purchase conversion value. Okay? Kaya po siya lumalabas po dito. Ngayon, ika-calculate naman ni Facebook kung magkano yung return on ad spend mo. Okay, based doon sa nilabas mong 569 pesos, o kaya based doon sa nilabas mong total na ad spend mo na 1,018.95 pesos, ilan ba yung bumalik sa'yo? Magkano ba yung purchase conversion value? Ni-report sa'yo ni Facebook na 148,500, tapos yung isa naman, 61,500. Ngayon, ika-calculate ni Facebook yan kung magkano yung return on ad spend mo, papasok po yun dito sa purchase ROAS, return on ad spend. Nakuha po yung pagkakasunod-sunod. May questions tayo dito. Maliit po screen sa end nyo, coach. Teka. Hi sir, kahit later nyo na po ito sagutin. Later po ba sir? Magpo-provide po ba kayo sir ng Excel Google Sheet file na pwedeng i-solve yung Yes po, Nabe Francisco, pang 5th day po natin, meron po akong Excel sheet or CSV file na i-share po sa inyo. Guys, maliit ba yung monitor ko ngayon? Meron, sabi kasi ni Sir Rick dito, maliit po yung screen sa inyo, coach. Guys, pakisagot ako kung maliit ang screen ko. Laki. Full screen Okay. kayo sa akin, big screen. Okay, okay. Full screen naman po. Okay. Maliit lang siguro yung fonts po. Baka gusto nilang palakihan. Okay. Sige, sige. Try ko ulit ha. I-zoom ko. I-zoom ko, 150% na to. Teka lang. Stop share muna ako ha. Baka mababa yung Ito. Ulitin ko lang ha. For those na medyo mahina malabo ang ngipin. Yung mga malabo ang ngipin, ito naka-zoom na. Nakita nyo na guys na Yan, laki na. malaki na. Ayun. Magsasalita kayo guys ha. Para at least alam ko yung wait lang, inom lang ang tubig guys. Okay. So as I was discussing earlier, ulitin ko mabilis lang. So reach na tinamaan ka ng ad, na-reach ka ng ad, nagkaroon ng impression, kaya 5,673. Tapos kung magkano yung chine-charge sa inyo Facebook per 1,000 impression. Now, out of 1,000 impression ba na yon, ilan ba yung nag-click? Kaya nagkaroon ka ng link clicks? Okay? Out of dun sa number of link clicks na yon, ilan ba yung nagtuloy talaga na umabot dun sa landing page views? Ibig sabihin, nag-load yung website. Kaya nga importante guys, kung meron kayong landing page or website, dapat mabilis. Within 1 to 3 seconds lang nag-load na yung website nyo. Pag umabot ng 5 seconds yan, medyo matagal na ang pag-load ng website. Mag-i-scroll na yung mga tao nun. Kaya may malalaglag dito na out of 100 link clicks, 73 lang yung nag-intay talaga na mag-load yung page mo. And then, kinalculate ni Facebook yung number of link clicks versus sa number of impressions. Sinasabi ni Facebook sa'yo na, hey, 1.76% ang click-through rate mo. Tapos, out of dun sa number of link clicks, ilan yung bumili? 4, tsaka 8. And then, website payment info, ilan yung naglagay? Kasi may tanong dito yata kanina, bakit Bakit meron tanong dito kanina. Bakit mas mababa ang checkout sa purchases? Okay.
Bakit mas mababa ang checkout sa purchases? Tingnan natin. Website checkout, 3, initiated checkout 2, yung purchases 9. Kasi nga sir, ganito, may tinatawag po tayong, anong tawag dito? By the way pala guys, ito i-advance ko na ng konti sa inyo. Wag na wag kayong magre-rely 100% dito sa Ads Manager. Okay, yung numerong nakikita nyo dito, wag na wag ninyong gagawing basis as absolute number na makikita nyo. Kasi baka mamaya nililito kayo ng reporting column na nakikita nyo. Kasi meron po tayong tinatawag na minsan nagdo-double reporting si Facebook. Okay, nag-fire yung pixel ng 2 beses. Minsan naman nag-under reporting. Meaning, kamukha nito, yung tanong ni sir na bakit mas mataas yung purchase, bakit mas mababa yung website initiated checkout. Kaya nga po, by tomorrow, okay, wag kayo mawawala tomorrow kasi hindi tayo magre-rely 100% sa nakikita natin dito sa Ads Manager. Okay, kukumpute natin manually kung magkano ba talaga yung total na revenue or magkano yung total na return on ad spend na nakikita nyo. And ibabangga nyo yun dito sa reporting column ni Facebook kung tama ba. Okay, pag hindi tama, ang susundin ninyo yung manual computation na ginawa ninyo, hindi yung sa Ads Manager. Kasi nung nag-launch yung Apple ng iOS 14 update, okay, merong mga Apple users na nag-opt out ng tracking. Meaning, hindi na nakaka-count yung number of behaviors nila sa loob ng Ads Manager. Kaya nga po nagkaroon ng ito medyo advanced na to guys ng konti. Yung kung hindi masyado naintindihan, okay lang at least na nabigay ko sa inyo yung advanced lessons. Kasi may tinatawag po tayo na conversions API na kailangan mong i-install para yung numbers mo is nare-read mo via server-side tracking. Okay? And yung mga stuff na yun guys na sinasabi ko sa inyo is medyo advanced na ng konti kapag gumagamit ka ng Shopify store or ng WooCommerce. So kukumputin mo guys yung return on ad spend ninyo ng manual gamit yung Facebook Ads Calculator. Okay? So, malinaw po tayo doon. Kaya huwag kayong magre-rely dito 100%. And ang pinakamaganda guys, kaya nga po tinuro ko sa inyo yung anong tawag dito, yung kapag ka merong bumili sa inyo, okay, i-reduce ko muna to I-reduce ko muna to. Yung babalikan natin yung kagabi na ay kailan ba yun? Day 3? Babalikan natin yung tinuro ko sa inyo na technique para mas ma-report ng maayos yung inyong mga purchases. Dito, halimbawa ito, pupunta kayo ng Meta Business Suite, di ba? Mas accurate ito as compared doon sa website purchase conversions. Okay? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Pinakita ko sa inyo kagabi. Kapag nag-create order ka, okay, as long as napasok yan doon sa 7-day time frame na click attribution window ni Facebook, magre-register po yan dito ng tama sa reporting column po ninyo. Kapag generate nyo ng order yan, kung magkano yung amount value niyan, kasi ito guys is in-app activity. Meaning sa loob ni Facebook nangyari yung conversions, hindi sa website. Kaya nga po nilalagay po natin yung pixel, yung Facebook pixel tracking para yung trabaho kasi ni Facebook pixel is i-send back yung report ng data papuntang pabalik ng Facebook. Ito yan oh. Yung pixel kapag kinuha nyo dito, pag nag-install kayo ng Facebook Pixel Helper. Sorry guys. Kapag kinilik nyo yung extensions ninyo, Meta Pixel Helper, makikita nyo dito kung may Facebook Pixel ba si larsonjennings.com. Okay, ito yung Pixel ID niya. Ang ginagawa nito, nire-report back niya, ito, kamukha nito, NSA checkout.
Itong behavior na ginawa ko, yung mga ginawa kong clicks, nag-page view, nag-initiate checkout, yun po yung trabaho ni Pixel para ibato po yung data pabalik po ng Facebook app. Kasi wala pong oras na umalis ng Facebook app yung mga users. Ito yung Facebook app, papunta ng landing page mo. Ito yung landing page mo. Kung walang Facebook Pixel, ito yung po yung itsura ng Pixel. Ito na lang sa drawing natin. No? Kung walang Facebook Pixel yung website mo, hindi niya maibabalik yung data papunta sa Facebook. Hindi siya makakapagsabi na, oh, meron dito may galing dito sa website mo, walong page visit. O meron dito 8 add to carts. Meron dito 8 purchases. Kapag wala yung Pixel na yon, wala kang report. Pero pag in-app activity, ibig sabihin ng in-app activity, hindi lumabas ng Facebook app, kamukha nito, at dito mo pinasok yung purchase event sa loob ng Messenger, mas maganda po na dito nyo mararecord yung purchases. Bakit? Kasi po, sooner or later, mawawala na po mawawala na ng visa yung Pixel mo. Okay? Nawala na to ng visa nung 2 years ago. Okay, nawala na ng visa yung Pixel mo. Ngayon, kasi 'di ba yung Apple users, kapag nag-opt out ng tracking 'yan, hindi mo na siya matatrack. Okay? Susunod na po si Google. Okay? Yung mga Google Chrome, let's say for example, nag-opt out na sila ng let's say for example, ni-remove ko yung history ko dito. Okay, dinilit ko lahat ng history ko. 'Yon, tanggal yung history mo ng Pixel. It's the same thing as I want to opt out of tracking using your Apple device. Okay, kaya ngayon pa lang guys, umpisahan nyo na pagganahin yung messages conversions ninyo. Okay, hindi ko sinasabi na hindi effective ang website conversion, but sooner or later, kapag hindi na gumagana yung mga Pixel ID ninyo, ito na yung pinaka-the best na tracking na pwede mong gamitin in the future. At ako, sinusimulan ko na ngayon guys. Ako, pag tinignan niyo yung switch ko dito yung page ko. Pag tinignan niyo yung page ko guys, kaya mapapansin nyo, di ba, nagbayad kayo ng $499 tapos sasabihin niyo sa akin, nag-message kayo sa page, bakit wala kaming email confirmation na natanggap? No? Bakit wala kaming email confirmation na natanggap? Nagme-message kayo sa page, nagme-message kayo personal sa akin, o kaya minsan nag-email kayo sa akin. Pero ang purpose nun guys, gusto namin na upon paying nung users, mag-message talaga siya sa amin sa page at gawan po namin siya ng conversion sa messages. Okay, kamukha nito. Punta kami sa inbox. Kamukha nito. Kunyari si Clark Ciruno. Ayan. So, sabi niya, nag-join na po ako sa group, tapos mag-send po kami ng email. Okay na, sabi niya, nagbayad na daw siya. So, ang ginagawa namin, minamanual pa rin namin dito. Kiniklik namin yung paid, new customer order placed, even though nag-fire na yung pixel namin doon sa website. Okay, and then kiniklik namin yung paid. Kasi sooner or later, ito na yung magiging reporting ni Facebook para sa amin. Kapag 2 to 3 years from now or 5 years from now, maubos na yung kumbaga nawala na ng visa yung tracking mo, dito ka na lang magre-rely sa messaging conversions na nagawa mo. Okay? Maliwanag po tayo doon. Sasagot ako ng mga tanong. Okay, teka. Ba't pati yung lumaki? Ito, okay. Yun, so sagutin ko sa pinakataas. Okay, si Sir Nabi, yan. Bukas nga magbibigay ako ng Excel sheet. And then, Forex Trader Mads, Coach, paano monitor ni FB yung mga activities, events sa website? Ayun, kasasabi ko lang, via Facebook Pixel.
Yung nilalagay mong yung snippet ng code, yung anong tawag dito? Ang tawag doon ay JavaScript. Okay, yung JavaScript, the snippet of code na nilalagay mo doon sa backend ng website mo para yun yung magsisend sa'yo ng report pabalik doon sa Facebook app na merong galing dito sa website mo or sa landing page mo. Okay? Kaya siya na monitor, Sir Forex Trader Mads. Yon. Okay, nasagot ko na yung tanong. Then, bakit mas mahaba, nasagot ko na to. Using phone di naman, okay. Ano meaning ng 2? Ano meaning ng 2 sa side ng number? Frederick Pacaira. Ano meaning ng 2? Check natin. Ito ba, sir? Ito ba yung ano? Number of, ano sir, yung number of okay lang. Walang problema. Sorry, daming tanong eh. What if, okay. Daming tanong, what if may email list na CSV file na po ako as leads? How can I add them in our audience po on top of the audiences I want to reach po? Meron po yan, Sir Nabi Francisco. Meron po sa Junior Strategist na course. Okay, puntahan mo lang tong Junior Strategist. Nandoon po yan. Online courses. Beginner's Guide, Junior Strategist. Meron po kayong ano dito. Binigyan ko po kayo ng access dito. Okay, and then learn the basics of Facebook advertising. Click nyo lang itong drop down. Minsan matagal, mga 1 to 3 seconds bago siya bumaba. And then, hanapin nyo tong how to create a custom audience. Okay? Beginner's Guide, Junior Strategist, Lesson 13. Okay, ito po yung panoorin nyo. Okay? How to create a custom audience based on email list. Okay, ito yung tinatanong mo, sir. Okay? And then, anong pwedeng sana nasagot ko yung tanong mo, Sir Nabi. Okay, okay. Anong pwedeng mano-mano na tracking pag real estate, Sir Tanks? Kung wala kang website, Sir Gerard, yung tinuro ko sa inyo nung day 3, yung ay manual po siya ng leads interested, leads not interested, or won. Yun po yung tracking ninyo. Okay? Para makita nyo yung number of leads captured ninyo na tama. Okay? Sir, matututo po ba kayo, sir, magtuturo po ba kayo, sir, kung paano mag-add ng FB Pixel? Thank you, sir. Sir Nabe, nasa ano po yun? Ang lessons po na yun? Nasa Senior Specialist course or doon sa 100 pesos Facebook ad strategy. Okay? Elaine Franco. Coach, paano po kapag na tag lang as converted, papasok pa din po ba ang data na yon? Yes. Converted? Oo, kasi nilagyan mo ng ano, same as ano yon, same as won. No, same as won po yung converted, Ma'am Elaine. Teka lang meron ba ditong ano? Lead. Yung converted, same as won siya. So, kung nilagyan nyo po ng ano yon, kung nilagyan nyo po ng amount yon, let's say for example, di ba, kung real estate ka, hindi pala siya real estate. So, pasok pa rin po yon, Ma'am Elaine, kapag nilagyan mo ng won, tapos nilagay mo yung conversion value po doon, nag-create ka ng order, magre-report po yung data na yon. Okay? Ang sinasabi ko lang, yung sooner or later, yung website conversion events po, hindi na po siya magiging super effective. Okay? Lalo na kung si Google kasi ngayong taon, I believe last year pa dapat eh. Kaya lang ito si Google ngayon, sumabay na siya sa trend. Nagpapa-opt out na rin siya. Okay, ng tracking. Kasi si Apple, nauna na siya 2 years ago pa eh.
Okay? Ngayon susunod si Google kapagka yung pixel mo ano na, walang copy o yung conversion sa API, hindi po mata-track na maayos yun. Same po ba si Pixel kay Google Tag Manager? Magkaiba po, Sir Joseph. Okay? Magkaiba po sila ng tracking. Okay? Sino pa dito? Thanks. Thank you po, sir. Question pa. Meron pang questions? What if, sir, hindi nalagyan ng create order po? Magka-count lang po siya, Ma'am Elaine, as one purchase. Or kung ilan yung purchase na natag nyo as purchase, tapos hindi nyo nalagyan ng create order, magka-count lang siya as number, how many purchases? Excuse me. Number of purchases dun sa reporting column ninyo. Pero hindi po yun lalabas yung purchase conversion value. Nagets po? Nakakuha po, Ma'am Elaine? Inom lang ako guys ng tubig. Kaya ngayon pa lang guys, simulan nyo nang i-train yung Meta Business, yung sa Meta Business Suite, i-train nyo na yung Messenger campaigns na maging effective para, anong tawag dito, para kapag nawala na yung visa ng pixel ninyo, sooner or later in the future, kasi may yung tinatawag nilang cookie apocalypse. Yung cookies po na yun kasi, yun yung nagbibigay sa inyo, nagbibigay ng data pabalik doon sa server. Papabalik doon sa app para makapag-record siya ng activities. Okay? Sir, pag ginamitan ko ng abandoned cart tool, pasaba siya sa reporting ng business manager? Papasok po ba siya? Pag ginamitan ko po ng abandoned cart tool, papasok ba siya sa reporting column ng Facebook? Papasok siya sa reporting column ng Facebook, some of them but not all of them. Okay? Kaya nga, kung meron kang tool na ginamit, mas mag-rely ka doon sa tool na ginamit mo as compared doon sa reporting column na binabato sa ni Facebook. Kasi hindi na po siya 100% accurate. Kahit nga ako, meron ako mga week na nag-double fire yung pixel ko. Hindi na ako tumitingin sa ads manager. Okay? Ang binibilang ko na ngayon is yung total opt-in. Talaga, yung total number sa back-end ng website ko o ng landing page ko versus doon sa revenue pumapasok. Okay? Kaya nga po, very useful yung kung gusto niyo talagang advanced tracking, nandiyan si Google Analytics. Yung Google Tag Manager, kasama yon, pero nasa senior specialist course yun. Pero ito guys, yung mga sinasabi kong advanced tracking, nasa senior specialist po yon. Kaya nga po guys, may dalawa kayong option if you want to upgrade. If you want to upskill, marunong ka na mag-Facebook ads, marunong ka na mag-setup ng campaign, alam mo na halos lahat, pero medyo may problema ka sa tracking, senior specialist course yung bagay sa'yo. Pero if you know everything, pati tracking, etc., if you want a different strategy on how you can be able to run your campaigns using yung itong tactics na binigay ko, yung 100 pesos Facebook ad strategy ang bagay sa'yo. Kaya hiniwalay ko po yung dalawa eh. Yung senior specialist course, tsaka yung 100 pesos Facebook ad strategy. Sir, pag ginamitan ko ng tracker yung link, like Bitly, yung CPC ko, saan mas maganda pag ginamitan ko ng CPC ko, saan mas maganda mag-base? Ang sinasabi mong tracker ba, sir, yung UTM parameters, Sir John? Sagutin ko muna yung kay Sir John. Kasi, okay, kapag gumamit ka ng advanced tracking, lalo kung gamit mo yung Bitly, mag-base ka doon sa UTM parameters mo sa Google Analytics. Okay, doon ka mas mag-focus ng tracking, tapos i-computein mo yung total number of anong tawag dito? Ano bang gamit mo, Sir John? Shopify ka ba? WooCommerce? Anong website po?
Anong website builder? Sir John. Kung Shopify ka kasi madali lang 'yon. Madali lang makita. Pakita ko sa inyo guys yung advanced tracking nga. Wait lang. Gaming. Yes, gaming po Sir John, but ano pong website ang builder na ginamit niyo? Kung Shopify po kasi sir, makikita niyo yung advanced tracking dito. Open ako ng isang tracking Wait lang guys, para makita niyo yung sinasabi ko. Marketing and the orders. Gaming app ka ba sir, John? Casino gaming, app ba yung gamit mo? Gaming app? Kasi medyo komplikado yan pag gaming app. Hindi ako magmamarunong pag gaming app, hindi ko kabisado yan. Pag hindi ko alam, hindi sabihin ko hindi ko alam talaga. Wait lang. Hanap lang ako ng Hanap lang ako ng example na pwede ko ipakita sa inyo. Pag Shopify kasi sir dyan, madali lang. Casino gaming po. Pero yes, website po siya. Kaya lang, anong website builder? Kasi kung WordPress yan, may specific doon yan eh. Kung malamang hindi WordPress, malamang yan. Anong tawag dito? Hard-coded na website. Pag hard-coded na website, mas komplikado 'yon. No? Mas komplikado yung hard-coded. Okay, hard-coded nga. Pag hard-coded, sir, I would prefer lipat ka ng either WordPress or Wix. Kasi ang website ko ngayon, Wix. No? Yung landing page ko, ang gamit ko Funnelfy, pero ang website ko is Wix. Pero pag yung website mo, Sir John, ay hard-coded na website, pagka may client akong ganun, hands off na agad ako. Pag sinabi ko, bago pa kami mag-collaborate, sasabihin ko sa kanya, ano pong gamit yung website? Wala, hinard code po namin. Off na agad ako doon. Takbo na agad ako doon. Run. Ayoko ng client na ganun yung Sorry Sir John, I'm not trying to yung sa gaming website mo. But i-consider mo na lumipat ka ng WordPress or Wix. No? Kasi kung hard-coded yung website mo, ang hirap niyan sa part ng advertisers. Sobrang hirap pagdating sa part namin ng mga Facebook advertisers. Okay? So, 'yon, sana sana i-consider mo yung yung option na 'yan. Okay, sir, saan makikita login details for Digital Homey website, sir? Login details? What do you mean, Sir Nabe? Na-send po namin sa ayan, okay, na-send namin sa email mo. Okay? So, check mo doon, okay? Then, Sir Ricketts, Coach, tama ba po if below 1% yung CTR po mo magiging learning limited yung result? Hindi po. Wala pong kinalaman yung less than 1% ang CTR mo, kaya siya nagle-learning limited. Again, kaya siya nagle-learning limited kasi wala na po siyang mahanap na bagong audience within the same tier ng Facebook auction na tinatawag. Kung yung 100 pesos mo ang tinatarget, 'di ba? Nag-launch ka ng campaign. Ang audience size noon is 10 million, example. 100 pesos yung budget mo, malamang sa malamang tier 1 lang yung tinatarget noon na audience. Makikita mo doon, meron ka ng 10,000 impressions, hanggang doon na lang po sa 10,000 impressions yung budget mo na 100 pesos. Kaya makikita mo yung learning limited kasi sinasabi sa'yo ni Facebook na na-reach mo na yung 10,000 na audience na to based doon sa budget mo na 100 pesos, wala na akong conversions na maibibigay sa'yo. Wala na akong maibubuga, hindi na ako makapaghanap ng bagong audience. Kaya ngayon, nakikita mo dun sa ads manager mo na dashboard, learning limited. Hindi na ako ngayon makapag-learn ng bagong audience. Kasi it's the same audience that I've been targeting for the past couple of, let's say, 3 weeks, 2 weeks, 1 month, 2 months.
So kaya po nagle-learning limited. Nakuha po, Sir Ricketts. Okay? So ganun po yung sagot po doon. Okay? Princess, Sir Boost Post po dati ginagawa ko. Nagkaroon kami ng winning audience. Nagkaroon po ng maraming benta. O, yung old post boosted, pwede ko po ba i-duplicate yon using... Yes! Pwede pa yun, Ma'am Princess. Turuan kita kung paano. Ganito ang gagawin mo. Pakita ko sa iyo ha. Okay. Share ko ng screen. Let's say for example, meron kang existing na post na nagda-boost before. Punta ka lang sa Ads Manager. Okay, and then punta ka ng ad level. Duplicate mo lang kung meron kang existing na ad dito or kung wala, create ka lang. And then pangalanan mo lang yung ad mo. Bahala ka kung ano yung papangalan mo. Continue. Tapos, imbis na mag-create ka ng ad, ang gagawin mo dito, click mo tong drop down, use existing post. Tapos, ang gagawin mo, select post. Tapos, hahanapin mo kung saan naka-post yun. Ayan o. So, halimbawa, itong post mo na to. Click mo lang yan, tapos continue, and then publish. Okay, Ma'am Princess? Goods po tayo doon. So, kung existing boost post na yon, magagamit mo pa rin yan. Okay? Now, ito yung pag-uusapan natin tomorrow. Buksan ko lang tong Facebook Ads Calculator. Ay, wait. Nasa na yan? Ito. So, bukas guys, ito yung pag-uusapan natin. Okay? So meaning, kung anong industry nyo, let's say, maraming real estate dito kasi. So pagpalagay natin real estate. Ito yung pag-uusapan natin bukas. Kung magkano ba yung nilabas mo na budget doon sa ads mo at magkano yung average order value na, anong tawag dito, na ini-expect mo doon sa resulta kapag may bumili sa'yo. Okay? Kapag natutunan nyo tong apat na ito bukas, guys, kahit na hindi na kayo magtumingin sa Ads Manager. Okay? Ito kasi yung pinakasimpleng paraan para makalculate po ninyo yung cost per 1,000 impressions na pumapasok sa inyo, yung click-through rate na nakukuha ninyo, ito yung quality ng ads ninyo, at conversion rate, and then yung average order value ninyo. Okay? Kapag natutunan nyo itong apat na to, kahit na hindi na kayo bumalik dito sa Ads Manager, yun lang ang titingnan nyo kasi napakarami nito. May rich impressions, may ganito pa, may ROAS, may ganyan-ganyan. Tapos pag kinilik mo to, customize columns, sobrang dami pa dito ng mga metrics na kung tutuusin, hindi naman siya, kumbaga, kahit na hindi mo na to aralin, basta't natutunan mo aralin tong apat lang na to, madali na lang po sa inyo mag-compute. Kaya nga po sabi ko sa inyo, huwag kayong magre-rely, kamukha ni Sir John, huwag kang magre-rely doon sa Ads Manager na nakikita mo. Kung meron kang special tracking na UTM parameters, gamitin mo yon plus ibangga mo dito sa Facebook Ads Calculator. Okay? I'll be accepting 5 more questions, guys. Nag-overtime tayo kagabi, but I'll make sure na 1 hour lang tayo ngayon. Okay? Fire it away, guys. Go ahead kung may questions pa kayo. Kasi meron akong meeting ng in the next in the next 30 minutes. So magpe-prepare pa kasi ako for client meeting. Okay? Mag-FB calculator after ma-determine kung sino pinakamataas sa testing. Yes. Anong tawag dito? Depende doon sa total spend mo kasi kaya nga guys kailangan ubusin niyo yung budget niyo muna for the whole month. Kasi pag ganito kasi yan yung 1 week na data nyo, hindi pa yan magde-determine nung kabuuan ng campaigns niyo. Kaya I would suggest guys na kapag nag-run kayo ng campaigns, isang buwan dapat yung anong tawag dito, yung
yung test ninyo. Kung maaari nga, March 1 to March 31, kung may 31. Okay? Yung buong March na yon, iti-test nyo yung data bago kayo, kung nag-uumpisa pa lang kayo guys sa ano sa Facebook ads, iti-test nyo yung data ng isang buong buwan. Yung isang buwan na yun na binigay na sa'yo na data ni Facebook, yun yung magiging determining factor mo kung paano ka mag-i-scale the following month. Okay? So yun yung magiging basis po ninyo kapag mag-move forward kayo into second phase. Kasi yung first phase po ninyo is yung testing ng sa loob ng isang buong buwan. Tapos second phase ninyo, yung second month ninyo, meron na ba kayong pwedeng i-scale na campaign or i-scale na ad set? Okay? Ganun po siya. Ganun po yung dapat na phasing po ninyo. May client na din po ako ng increasing likes lang ang gusto. Din yung kapartner ko po sinasuggest na mag-use daw ng bot. Do you think we should go it, sir? Sir Nabe, yung page likes, wala na pong bearing po yan ngayon. Kung before, yung early days ng Facebook, ang ginagawa kasi ng karamihan, nagpe-page likes, bumabili ng page likes, tapos pag sobrang dami na ng page likes, ipopost yung campaign, tapos magpo-post na lang na magpo-post. Ngayon po, bumaba na po ang reach ni Facebook pagdating sa organic reach. Kaya po, baliwala po yung magpapa-increase ka ng page likes. Wala na po yun. Okay, wag nyo na pong gamitin yung strategy na yun kasi sayang lang po yung budget po ninyo doon. Okay? Anong campaign ang gagamitin for international targeting, leads or message? I would prefer, Sir Aris, mag-leads kayo using landing page or website. Landing page na lang. Kasi sa US po, Sir Aris, hindi po, kung US or UK, lalo kung UK, ang hirap mag-messaging campaign sa UK. Kasi ano na doon, yung may tinatawag silang GDPR, ano yun? GDPR, kalimutan ko yung tawag dun eh. GDPR compliance, General Data Protection Regulation compliance sa European countries. So, wag kayong, kapag international campaign po, gamit kayo ng landing page. Kasi dito lang po sa Pilipinas ang effective ang messaging campaign kasi tayo guys, yung walang tiwala sa kapwa Pilipino, kaya kakausapin muna, is this legit? No? Gusto nila na merong taong nakakausap talaga, hindi bot. Tayong mga Pilipino, ganun po yung attitude po natin. Pero sa ibang bansa kasi, automatically kapag may website yan, tapos nakita naman nila na good naman yung domain, merong SSL certificate, nagpo-purchase na po sila automatically. Okay? Sir, pag mag-upgrade sa scientist, how at kailan po ang start? Kapag every bi-monthly kasi meron kami session. So kapag nag-upgrade ka ngayon, kunyari, ng digital scientist, makakasama ka sa session namin sa February 17, Saturday. Okay, meron po kaming session this February 17. So bi-monthly coaching calls po 'yon. Okay? So kung gusto mo sumama sa every twice a month na live coaching sessions, pwede ka namang mag-upgrade. Okay? Tapos you'll get all my courses pala pag digital scientist, no? Pagka nag-join ka sa digital scientist. May campaign running po ako last month, winning campaign po siya. But this month, medyo nababagalan po ako conversion niya. May ideal window po ba kung kailan ikikill ang ads or campaign or continue pa po? Ang bottom line dyan, Ma'am Ann, is magkano yung ROAS mo? Profitable ka pa ba sa ROAS mo? Kasi pag sinabi mo oo, continue mo lang. Kapag hindi na, patayin mo na yun. Okay? Ano duration ng coaching calls? Usually 1 hour, 1 to 1.5 hour usually. Kung ano yung ano natin ngayon, yung flow natin, yung ganito, halos ganito. No, yung merong question and answer. Tapos kuminsan may specific topic tayong pinag-uusapan. Lalo kung common topic na let's say, paano ba i-install tong pixel sa kay Funnelfy, ganito ganyan. So,
Pag may common question, yun po yung madalas na binibigay nating topic doon sa ano sa live coaching calls, no? Ma'am Ann, kung hindi ka profitable, kill mo na. No, kung profitable ka, keep it. Kung ngayon, Ma'am Ann, kung ang tingin mo ay bumababa yung ROAS mo, try mong i-increase yung average order value mo para tumaas yung ROAS mo. Yun ang pag-uusapan natin bukas, Ma'am Ann. No, kung nakikita mo na may pumapasok pa rin naman na orders, no, may pumapasok pa rin naman, profitable ka pa rin naman. Kaya lang nakikita mo bumababa overtime yung ROAS mo. Ang pinakamaganda noon, mag-launch ka ng mga promo, may mga promotions ka dapat para mag-increase yung average order value mo para tumaas din yung ROAS mo. Okay, kasi connect po yan. Magkakarugtong po yung bituka niyan. Sa leads campaign ba, sir? Sana nasagot ko yung tanong mo, Ma'am Ann, ha? Sa leads campaign ba, sir, better pa rin na gamitin yung instant form or Google Forms po? Test both. Test both kung Facebook lead form or Google Forms. Ano? Kung alin doon yung mas nag-work, then keep the ones that works for you. Coach, may promo pa ba para makuha lahat ng courses na lifetime? Wala na po, Sir Kent. Tapos na po yung promo. Coach, how much po TF nyo for solo coaching face-to-face? Ma'am, hindi pa po ako nagpapa face-to-face. Baka next year pa po. Pero meron po akong one-on-one coaching. If you want to go for a one-on-one coaching, just message me po sa page o kaya message me dun sa Telegram. Okay? So, wala pa pong face-to-face, no? Zoom call pa lang. Hansel Cheng, good PM, do you provide any post-screen record ng previous coaching? Ngayon lang po kasi naka-attend. Meron po sa ano, ma'am, meron po sa dashboard po ninyo. Kapag hindi nyo po nahanap, ito po yung quick guide. Send ko po dito, teka lang. Featured, wait lang, send ko sa iyo to. Asan na yun? Ito si Hansel Cheng. Ito po ma'am yung ano, please watch this video po sa group natin. And then nandun po yung instructions on how you can be able to access po the recordings. Okay? Rome, sa leads pag pag nag-no si buyer sa questionnaire, madededuct ba siya sa budget? Kasama po sa spend yon. Kung nag-no si leads, kasama po yun dun sa CPM na binayaran mo kay Facebook. No, kasi per 1,000 impressions po ang bayad mo kay Facebook. Kaya nga po yung CPM, yun yung stands for cost per 1,000 impressions. Kung madideduct ba sa budget, hindi ko masyado masundan, Rome, pero kasama po siya doon sa binayaran mo na CPM. Yun po yung sagot doon. Okay? Coach, nag-run ako ng ads, budget 100 daily, pero wala naman result. Possible ba talaga yun since bagong run pa lang yung ads since kagabi? Again guys, minimum tolerance, Sir Rick, 2 to 3 days. Maximum tolerance is 5 to 7 days. Okay? Sir, itong video upload po ba agad tonight or di pa po? Yes, i-upload ko tonight po. Pero mga ano na po to, mga expect mo mga around 9 PM siguro. Kasi may meeting ako ngayon after nung live training natin eh. Kaya medyo nagmamadali ako ng konti ngayon guys. So pasensya na. I'll be answering a couple of questions and then let's end this live training. Sir, bukas pa mag-run tayo ng MOF? Yes, hindi ko na demo nung third day. Sige. I-demo ko bukas bago tayo mag Facebook Ads Calculator. All right. So, yun lang guys. Maraming salamat for today's session. Tomorrow po, Facebook Ads Calculator po yung gagamit lesson po natin, but prior to that, nagre-request po si Sir Gerard ng MOF. Sir, sali po sa GC Telegram. Paki-add mo ko ngayon sa sa Telegram. Hanapin mo Digital Homie. Ayan. Okay? Or i-send ko yung sa iyo. Yung link
ng GC natin. Make sure na i-click mo tong link na to sa mobile phone po ninyo, wag sa PC or desktop. Kasi hindi po mag-work to. Okay, ito po yung link ng GC po natin. Kapag hindi nag-work yung link na yan, try mo tong isang link. Okay. Yan lang guys. Maraming salamat for tonight's session and I'll see you tomorrow at exactly 7:30 p.m. Ngayon lang tayo nag 6 p.m. kasi meron akong meeting ng 7. Magpe-prepare pa kasi ako kaya mag-overlap kaya medyo in advance lang natin. 7:30 p.m. pa rin tayo bukas guys. Salamat guys and thank you so much. Bye-bye.